Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, August 30 na po, 2025, may panibagong low pressure area po tayo na minomonitor sa may silangan po ng Mindanao. Titignan ho natin kung ito nga po ba ay may chance maging panibagong bagyo ngayong 2025. Samantalang ito naman pong si Tropical Storm Jacinto ay patuloy pa rin nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pinapalakas pa rin ho niya ang habagat or southwest monsoon na siyang nagbibigay ng pag-uulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Well, kung bago ka lang kaibigan, kabayan, kapatid, huwag mo munang kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. So unahin na muna natin itong panibagong low pressure area na ating nakita po at na-monitor ito po sa misilangan po ng Mindanao. Sa ngayon ito po may lokasyon na 1,420 kilometers east of southeastern Mindanao. Bukod dyan mga kaibigan, meron pang isa, Ito po, tignan natin mabuti, parehas siya, nasa 30 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Ito ding isa ay nasa 30 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Ito pong isa mga kaibigan ay papalayo naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero isa yung LPA na ito, itong isang LPA ay direksyon po patumbok dito, papunta po sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Parehas ho ito unlikely na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Pag sinabi ho natin unlikely, sobrang liit ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. So wala pa naman silang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero kung titignan nyo, ang nakakaapekto lamang ngayon sa malaking parte ho ng ating bansa, especially sa kanlurang bahagi, ay ang trap or extension po ng hangin. Ito nga pong si Tropical Storm Jacinto. Ngayon po, meron tayong forecast weather condition. Alamin muna natin. Dahil pa rin po sa banta o extension ng hangin. Ito, tignan nyo mabuti. Yan ang extension ng hangin na yan. Yung spiral clouds na yan, yung umiikot na yan, ang lawak ho ng nasa sakop. Ito nga pong si Tropical Storm Jacinto, kahit nasa labas na siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, kung titignan nyo ay meron po siyang lokasyon na 860 kilometers west of Northern Luzon, May lakas ng hangin po na 65 kilometers per hour, bumubugso naman up to 80 kilometers per hour, kaya malakas, Nakikita nyo mga kaibigan, meron po siyang pagkilos naman pa west-northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Kasabayan niyang umiikot o yung sirkulasyon ng hangin ng habagat, Kaya napapansin nyo, ilang araw na masama ang panahon natin, may mga pag-uulan bandang hapon at minsan sa gabi. So dito na tayo sa ating tinatawag na forecast weather conditions. Sa area ng Ilocos Region, Batanes, kasama dyan ng Mabayan Islands, Zambales at Bataan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yun sa trap nito nga pong si Tropical Storm Jacinto. So yung mga lugar na yan, possible pa rin ng mga pagbabaha, lalo na sa mababang lugar at landslide. Sa mga landslide prone area, i-monitor natin kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anuman pong oras ngayong araw po ng Sabado. Samantalang dito naman po sa ilang bahagi ng Mimaropa, Visayas, kasama ang Mindanao, ilang bahagi ng Cavite at Batangas ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat po ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil naman dito sa habagat or southwest monsoon. Actually mga kaibigan, itong habagat na ito hindi talaga humihina, Dahil kapag kahihina siya, may nabubuo namang bagyo. Kaya talagang di nauudot yung paghina ng habagat at ngayon ay patuloy siyang lumalakas. At ngayon naman, hihina lamang itong habagat na ito kapag mas nakalayo pa ng gusto. Ito pong si Tropical Storm Jacinto, Actually, malapit na siya, Papunta na siya sa bansang Vietnam. Doon po siya maglalandfall pero mahinang bagyo naman na. At doon, unti-unting hihina naman ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Possible by next week magkaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break bago ma-develop itong dalawang low pressure area na yan. I-monitor natin mabuti yan. So dito naman tayo sa area ng Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, ilang bahagi po ng Central Luzon, kasama po natin mga kaibigan yung ilang mga malaking parte ng Luzon, kasama po yan. At patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm sa trap or extension pa rin ng hangin nito nga pong si Tropical Storm Jacinto. Ang ganda nga na nangyari mga kaibigan, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil po naging malakas na bagyo itong si Jacinto, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila
The rest po ng Luzon ay patuloy na maaapektuhan ng habagat or southwest monsoon. So may mga pag-uulan pa rin tayong mararanasan lalo na ho sa hapon at sa gabi. Ngayon, tignan natin mga kaibigan, dahil po sa habagat meron ho tayong tinatawag na heavy rainfall warning. Ngayong araw po ng Sabado, August 30, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang inaasahan po sa area ng Palawan. Most of the time, itong Palawan mga kaibigan, mapapansin niyo dyan talaga umiikot itong habagat na pinapalakas ito pong si Tropical Storm Jacinto. Bukod dyan mga kaibigan, balikan natin yan. Tignan muna natin itong dalawang low pressure area. Kasi alam ko yung mga kababayan natin dyan nag-aalala no, kung ano magiging kondisyon ng panahon natin no, dito sa dalawang LPA nito. Actually, ito mga kaibigan, kung titignan nyo, 30 kilometers per hour, malayo sa Philippine Area of Responsibility, walang direktang epekto. Possible anong mga oras malusaw din po ito, no? At wala pong mangyaring malakas na sirkulasyon. Pero yung pangalawang senaryo naman natin, kapag mas lumapit itong isang LPA dito sa isang LPA din mga kaibigan, possible na magsanib sila or magsama ng lakas. Doon po, no, from unlikely ay possible na maging medium to high chance na maging isang ganap na tropical depression. Dahil kung mapapansin nyo, hinahatak naman ng high pressure yung kanilang direksyon. Etong isa, hindi na to dadaan sa atin sa PAR. Etong isang binabantayan natin dyan, dalawa. Pero sa susunod na mga oras, posibilidad ding malusaw yan. So mas maganda na nakahanda na lamang po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So dito naman tayo mga kaibigan sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Nagsimula ito noong August 29 hanggang sa September 4. No? Sa pagitan po ng mga araw na yan ay may panibagong low pressure area tayo na i-monitor dito po sa may silangan po ng Luzon. At mag-ingat na lamang po tayo. Simula naman sa week 2, September 5 hanggang September 11, may panibagong low pressure area din tayo na i-monitor sa may silangan ng Mindanao mga kaibigan. So yan po ay palihas nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Ngayon mga kaibigan, nagdeklara na rin ng Pag-asa na La Nina season na tayo pagpatakpo ng Setyembre hanggang Disyembre. Pag sinabi nating La Nina, tag-ulan na talaga yun mga kaibigan. Pero yung mga kababayan natin na sinasabi, hindi pa ba tag-ulan? Kasi nagbaha na nga po sa Metro Manila, sa Visayas at Mindanao, hindi pa ba La Nina yun? Actually mga kaibigan, tag-ulan naman na talaga. Pero pag sinabi natin La Nina season, yung tuho talaga, matinding pag-uulan ho yun, no? Halos linggo-linggo, no? Napakalimit lamang ang araw mga kaibigan. And usually, may mga kasama pang mga bagyo yun. Habagat, hindi lamang po yan mga kaibigan, minsan sunod-sunod din. So ipanalangin natin, nirebuke natin mga kaibigan na hindi yun mangyari. Ngayong Setyembre din, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating i-monitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung mga nakaraang mga bagyo, mahihina lamang yon, talagang nilist tayo ng Diyos, no, na hindi direktang tamaan ng ating Philippine landmass. Tulad na lamang ni Bagyong Jacinto, no, dito siya nabuo sa kaldurang bahagi ng ating bansa, no, at papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito namang dalawang low pressure area, masyado pong malayo at hindi ho natin dapat pangambahan sa ngayon. Ang sinasabi ko mga kaibigan, kahit po may mga bagyo tayo or mga banta ng mga pag-uulan, habagat, no, dito sa labas at loob ng ating Philippine Area of Responsibility, maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kung papasin ninyo yung ikot nito nga pong Tropical Storm Jacinto. Yung Jacinto, no, nakaraan pa to, no, talagang napag-uusapan to ng ating mga kababayan. Sabi, hindi pa daw ba natatapos ang Jacinto? Hindi pa mga kaibigan, kasi kahit nasa labas na siya ng ating Philippine Area of Responsibility, malakas yung sirkulasyon ng hangin niya. Spiral clouds, nakikita nyo to? Yung nahangin na yan, papunta dito sa habagat sa kaldurang bahagi ng ating bansa, hinahatak po nitong si Bagyong Jacinto. At ipag-pray natin and hopefully ho, no, etong dalawang low pressure area, hindi po hatakin ng hangin. Dahil sinusundan po ng hangin o high pressure, yung galaw po ng mga low pressure area or mga bagyo, no, kaya nagkakaroon sila ng direksyon dito po sa ating bansa. Pero ang isang senaryo na pwede rin mangyari dito mga kaibigan, kapag mas lumapit pa ang isang LPA dito sa dalawa na yan, kapag tumama sa kalupaan natin ay mas hihina sila. At ipanalangin natin na hindi maging malakas na bagyo yung susunod nga po. Eto ho, no, para sa kalaman ng bawat isa, ang magiging susunod na bagyo po, no, ngayong 2025, panglabing isa na ho, ay Bagyong Kiko po ang itatawag sa kanya, local name, no? At wala tayong kinalaman kung magiging malakas ba, depende sa pangalan. Hindi ho natin yan masasabi. Masasabi natin yan pag lumabas na yung track and intensity forecast po ng isang bagyo. Ngayon, tulad na lamang, La Nina season na tayo, no?
pagpatak ng Setyembre hanggang Disyembre, unang-una, lagi kong sinasabi, i-check ho natin ang ating mga kabahayan. May mga kababayan tayo na talagang kapos ho sa buhay at yung mga bahay nila hindi ho maayos, mga light materials lamang ginagamit. Kung kaya naman natin mag-abot, no, or magpahiram na mga kahit ano lamang para maayos yung mga bahay nila, magkusang loob po tayo, no, para makatulong tayo sa ating mga kababayan o mga kaibigan. I-check ang mga bubong kung may butas, yung mga pako kailangan matitibay para handa na at nakaready na po tayo, no, kung sakaling magkaroon tayo ng matinding battle sa La Nina o mga pag-uulan. At eto rin mga kaibigan, maglinis din tayo ng mga basura, lalo na dito sa Metro Manila. Marami sa Metro Manila pag nakaranas ng bugso ng isang malakas na pag-uulan, natatagal ng isang oras, kahit 30 minutes lang, bumabaha na, no? Wala ho kasing masyadong maayos na flood control dyan. Nagkakaroon na ng issues ngayon sa flood control, no? Yung mga drainage, may problema. So mas maganda, malinis sa ating mga lugar para nakaka-flow po na maayos sa ating mga katubigan. At pangatlo din mga kaibigan, idadagdag ko din, safety natin ang ating mga importanteng gamit. Ako, hindi ako magkasawa sa inyo na paalalahanan kayo araw-araw kahit magsawa kayo sa akin, ako hindi ako magkasawa. Yung mga importanteng gamit, mga papeles, electric appliances, i-safety natin yan kapag yung lugar nyo, alam nyo binabaha, minsan magugulat na lang kayo kahit mainit ang panahon. Bumabaha dahil lang dam, nagpakawala ng tubig. So yun mga kaibigan, eto pa, no, mag-imbak po tayo ng sapat na pagkain na tatagal po, no, ng ilang araw. Yung mga kababayan natin na isang kahig santuka, no, kahit ano lang po yung kaya natin para hindi po tayo labas na labas sa kabila po ng mga pag-uulan, lalo na ngayong Setyembre hanggang Oktubre. So sana ho, pinapakinggan nyo ako mabuti para ho sa atin lahat ito. At eto pa mga kaibigan, no, lagi ho tayo mag-antabay sa lagay ng ating panahon tulad na lamang nito. May panibagong low pressure area. Dapat lagi po kayong updated at nakamonitor dahil anumang oras, time to time, no, day by day, nagbabago ang pagkilos na ito. Posibleng malusa yan, may mabuong panibago. So, dapat lagi po tayong updated, no, sa lagay ho ng ating panahon. So, mga kaibigan, ito yung panghuli, panalangin natin, no. Alam nyo, walang imposible sa Diyos. Etong dalawang LPNN, instant, kayang hawiin yan, lusawin. At talagang mawawala po yan mga kaibigan. Basta talagang niloob po ng Panginoon. At minsan, ito talagang mga bagyo na yan ay nagbibigay po ng pagsubok sa atin. So, sa ngayon, mga kaibigan ko, mga kababayan, ititake ko na po ang opportunity sa pagkakatong ito. Total, ako naman ang may-ari ng YouTube channel na ito, no? Magbibigay ho ulit ako sa inyo, sa atin, no, ng Bible verse of the day. So, narito na ang ating pag-uusapan and topic natin. Ito na ho, ang ating Bible verse of the day. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, narito po ang sinasabi, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tunay nga po, no, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, no, na huwag po tayo mananalig sa sarili nating kakayanan at magtiwala po tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Napakaganda, no? Tignan nyo mga kaibigan, ang ilustrasyon sa sitwasyon na ito o sa salita ng Panginoon na kanyang sinasabi. Very clear na hindi talaga natin ang kayang isang bagay, no? Kapag wala pong Diyos, kapag po wala ang Panginoong Hesus, no? We are nothing. Wala tayong kwenta mga kaibigan kung wala po ang gabay ng Panginoon sa atin. Tulad na lamang, may mga bagay tayong ginagawa na akala ho natin kay galing-galing natin, no, sa isang bagay na ito. Which is minsan ho ay hindi na natin naiho-honor, no, ang pag-iingat at pagbibigay ng karunungan ng Panginoon sa atin. Example na lamang, ikaw ay isang magaling po na musician, magaling ka tumugtog, pero hindi mo nakikita ang sitwasyon na ang Panginoon ang nagbibigay sa iyo ng talento. Ang akala mo dahil sa sarili mong galing, magaling ka na. Pero ang hindi napapansin ng ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, na nananalig na sila sa sarili nilang kakayanan. Malinaw po pagkakasabi sa salita ng Panginoon na huwag po tayong manalig sa sarili nating karunungan. Bagkus, lahat po ng karunungan na meron tayo, wisdom and knowledge, talento, lahat po yan sa Panginoon. Anytime, pag kinuha niya po yan, biglaan na lang po yan mawawala sa atin nang hindi po natin nalalaman. Napakaganda pong example nito mga kaibigan. Example natin mga kaibigan, isa kang magaling na preacher. Kanino ka humihingi ng wisdom and knowledge para sa mga ituturo mo sa iyong mga kakilala? Kunyari, isa kang teacher sa mga estudyante, kanino ka humihingi ng wisdom? Diba sa ating Panginoon para ma-deliver mo ng maayos yung mga ituturo mo. So lahat tayo, ito po ang pinaka-lesson, wag ho tayong magmarunong
sa isang bagay at lahat po ng gagawin natin, lagi po natin isasama ang Panginoon, manalangin tayo. For example na lamang, may gagawin tayong presentation, may pupuntahan tayong lugar, lagi ho tayong manalangin para sa safety natin. Ako, example ho, ako pupunta man ako sa tindahan, kahit medyo malayo, malapit man, nananalangin po ako sa Panginoon. Pag ako'y nagmumotor, pinagpipray ko na bigyan ako ng proteksyon sa lahat po ng aking dadaanan. Dahil hindi po natin alam, no? Minsan kasi yung naglalakad ka lang, minsan na-aksidente, no? May mga kababayan tayong ganun, tumatawid lamang sa kalsada, kahit nasa pedestrian lane na aksidente pa. Minsan mga kaibigan, ganun ho ang nangyayari. Para naman secured ka at alam mo, magkakaroon ka ng peace of mind, no? Pag ikaw ay nasa labas na safe ka, manalangin ho tayo sa Panginoon para sa safety na ingatan ho tayo. Sabihin lamang natin, Panginoon, ingatan mo kami, ingatan mo ako sa mga lugar na aking pupuntahan, sa lahat ng aking dadaanan, gabayan mo ako. Basta ho tayo nagtitiwala sa ating Panginoon mga kaibigan, kahit dumaan tayo sa ilog, sa apoy hindi tayo mapapahamak, bagkus lagi ho natin siyang kasama. Kasama natin ng Diyos sa bawat oras, bawat minuto at nalalaman niya po ang bawat galaw natin at ginagawa ho natin. Muli mga kaibigan, uulitin ko sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Very clear ho yan at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yan muna mga kaibigan ang ating Bible verse of the day, and hopefully ho, no, kung nakaabot kayo sa pinakadulo ho ng ating mensahe, ating update dito po sa ating channel, please, mahalaga po sa akin na mag-comment kayo, no? Kung taga saan po kayo para may shoutout ko po kayo at ma-recognize ko po yung mga lugar kung sino-sino po yung mga nanonood sa ating channel. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.